Good morning! Merry Christmas! Welcome to my channel. It's been a while since I upload another video. And today, we're going to Baguio. It's actually my second time to go there. Sobrang tagal na. Ang first time ko is high school pa yata ako with my family. Now that I have my own family, and I have my 5-year-old daughter, it would be fun to experience together. Time check, it's 5 o'clock and 25 minutes. Magba-breakfast lang kami. After that, aalis na kami para mag-avoid ng traffic. See you later! Andito kami ngayon sa Jollibee Luisa Tarlac branch to eat breakfast. Kasi kanina, nag-light breakfast lang kami, nag-milk lang kami. Ngayon, kumain kami ng rice and spaghetti for my daughter. Maganda rito kasi hindi siya matao. And pwede kami maglakad-lakad konti. May supermarket siya sa tabi. And parang office, building, I think. Ayan. Actually, hindi siya ma-traffic today. Very lucky kami. So, dire-diretso lang ang biyahe namin. Pero, kailangan din magpahinga ang aming driver/husband. Kain tayo. Pakita ko sa iyo ang aming family. Kasama ko ang aking mommy and daddy. Dito kami ngayon sa our Minor Basilica of Our Lady of Manaoag. Last minute ko tong hiniling sa aking husband na dumaan kami. Kasi on the way naman. And very meaningful ito kasi pinagdasal ako dito ng aking best friend when I was gonna take my CPA board exam. Pumasa naman at 9th place pa. Wow. Ayan. Very sacred itong place for me. And ito, pumunta kami sa merchandise store. Tingin-tingin. Maganda dito bumili ng mga statue of Mama Mary, Papa Jesus, mga saint. Okay bumili dito kasi hindi siya mahal. And marami mapagpipilian. Bumili mami ko ng rosary at necklace naman ang aking kasama sa bahay. After namin magmanawag, kumain lang kami sa Chowking na malapit doon. And then, dumiretso na kami papuntang Marcos Highway going to Baguio. Ang nagdadrive ay ang aking asawa at katabi niya ang aking daddy. See you in Baguio! After a total of 7-hour travel time, nakarating din kami sa Eliana Pines Hotel. This is situated inside Green Valley Subdivision. I forgot kung anong town ito, pero around 20 minutes ride pa papunta sa Baguio City proper. Currently, may kasal na ginaganap, wedding, kaya sarado yung hotel restaurant. So, we need to go to SM Baguio para makapag-dinner. Medyo malamig na ngayon. Time check, it's 6 p.m. Pero kaninang 4 o'clock pa kami nakarating. Initially, dapat kasama namin ang family ng aking kapatid. Pero dahil na COVID silang pamilya, na-cancel sila. So kami na lang natuloy. Andito kami ngayon sa Savory, SM Baguio, kung saan ang may pinakamaiksing waiting line. Sobrang daming tao ngayon sa SM at ang hirap makakuha ng parking. After dinner, nag-ikot-ikot lang kami sa loob ng SM Baguio at nakita namin dito sa ground floor ang napakagandang mini Christmas village. Ayan, perfect ito for kids, for family, picture taking. Malaki rin pala itong SM Baguio, no? Hindi ko alam kung ilang floor, but at least nakita ko 4 floors. Hindi namin nilibot ng buo itong SM Baguio dahil late na rin kami nakarating dito. At bukas gusto namin maaga kami makaalis ng hotel para makagala. At iwas traffic na rin dahil coding kami tomorrow. Hindi kami pwedeng magdala ng sasakyan. Heads up din, better na mag-jeep na lang kayo or mag-commute papunta dito sa SM Baguio kasi napakahirap ng parking. Umakyat lang kami
papunta sa second floor para lang at least makalibot kahit papano, tingin-tingin kung anong merong available stores. And then, after that, bumaba na kami sa parking area. Make sure na to bring your parking ticket to pay in the kiosk kasi walang payment doon sa exit area. Okay, we're going home to the hotel now. Good morning! This is our first morning in Baguio. Andito ko ngayon sa terrace ng common area ng hotel. Matatanaw mo yung mga bahay dito sa Green Valley Subdivision where the hotel is also situated. Ayan. Andito ako ngayon sa second floor kung saan nandito yung room namin. I will tour you to our room. Yan pagbaba, papunta na yan sa lobby, palabas dun sa cafeteria nila. Ayan ang aming room. Pagpasok, maliit lang yung living area. And may isang room sa baba for my parents dahil senior na sila. Maganda naman yung room. And may comforter. Pero sa amin sa taas, hindi siya comforter. Fleece blanket lang. Ayan. Tapos may provided na ref, pero maliit na ref, pero hindi namin nagagamit. May isang CR dyan. May isang small table, pero nag-request na ako ng isa pang malaking lifetime table. And then may isang sofa na maliit. Ayan, ang aking asawa. And my terrace. The same view lang kanina nung pinakita ko. Ayan. Mabibilib ka, ang daming bahay na pinapatayo dito. Pag akyat mo sa loft area kung saan kami natutulog ng aking asawa at anak, may isang maliit room sa taas, private room para sa aking kasambahay. Kasya yan sa 2 tao. Diyan sa loft, open area naman, 2 queen size bed, nakalatag lang sa floor. Pero maganda yung quality ng mattress, hindi siya malambot. Overall, malinis naman yung room, but don't expect too much, lalo na kapag maarte ka. Hindi kasi ito 5-star hotel. So, the amenities and facilities are basic lang talaga. We are now in Cafe Sofia. This is the hotel restaurant, just right beside the main hotel building. Ayan. Ang breakfast menu for today are adobo, corned beef, may hot dog, steamed veggies, may fried rice and plain rice, sunny side up, bread, cereals, may dessert din siya. Masarap yung food. And we plan to eat here later sa dinner. First stop, Burnham Park. Ang una namin ginawa dito ay nag-bike ride together with my husband and my daughter. Hindi ko na napicturean or na-videohan yung daughter ko. Yan. Sorry sa video na to. Time-lapse yung nangyari. And then, boat ride. Nag-enjoy yung daughter ko dito kasi first time niya mag-boat ride at she learned how to paddle. Her grandpa taught her how to paddle. Ayan. Nakaka-relax din dito. Nag-jeep lang pala kami kasi kuding ang aming sasakyan today. Ayan. At may shuttle service pala ang aming hotel. Dinala kami papunta sa labas ng vicinity kung saan kami nag-jeep papunta dito sa Burnham Park. Ayan, nakita namin itong archery ground. I think this is used by the professional players. After Burnham Park, we walk around 10 minutes going to Luisa's Cafe in Session Road. Na-feature to ni Erwan Husaf sa kanyang YouTube channel. It is a Chinese old local restaurant. Masarap naman siya. The price is just right, not too cheap and not too expensive. Ang in-order namin ay Hainanese chicken, chop suey, liempo, white rice, Mountain Dew, nag-share na kami.
Sana lang palitan nila yung plates and bowls nila dahil ang dami ng stains. Halatang sobrang luma na siya. After our lunch sa Luisa's Cafe, nagtanong-tanong kami sa mga jeepney driver kung saan kami sasakay papuntang Wright Park. Mababait yung mga drivers dito. Tinuro kami sa may land bank. So, dito kami dumaan. Nakalimutan ko na yung pangalan ng street. Pupunta kami sa land bank para sumakay ng jeep. Same jeep din papuntang Mines View and Botanical Garden. Nagulat kami sa pila ng terminal. Siguro umabot kami ng 40 minutes bago kami nakasakay sa jeep. Kasi konti lang yung dumarating na jeep papunta dun sa Wright Park. Pagdating namin dun, hinanap na namin yung horseback riding place. And my daughter specifically chose this very pretty pink horse. And his name is Ivana. Tanong ako, lalaki daw siya. Pero Ivana ang name. 300 pesos for 30 minutes per person. May kasama na siyang bantay. Ayan. Nakaka-relax naman dito. Ikot-ikot lang dito sa circle. Kaya lang mabaho kasi ang daming pupo ng horse. Hindi na namin tinapos yung 30 minutes. Umalis na rin kami after. Tama-tama, pag-exit namin, may nakita kami nagbebenta ng strawberry taho. Meron ding ube, pero mas type ko yung strawberry taho. 50 pesos for 12-ounce cup. And then after that, naglakad kami papunta ng The Mansion. Hindi kami umakyat dun sa stairs kasi may senior kami. Ayan. Picture-picture lang. After The Mansion, we decided to go home na. Kasi unang sa lahat, ang hirap sumakay ng taxi. Puro puno yung taxi doon. And 4 passengers lang per taxi ang pwedeng sumakay. At hindi ko rin kabisado paano mag-commute. Nadjajahe kami. So, buti na lang may taxi na nag-allow sa amin na pasakay kami lahat. Pero may additional fee of 100 pesos. Ayan. Ito yung night view ng hotel namin. Dito na kami magde-dinner. Just a short review lang about this hotel. Affordable siya dahil 6,750 lang ang binayaran namin per night for 6 person na kami with free buffet breakfast na. Ang ayoko lang sa room is isa lang yung CR namin. Tapos yung heater nandun lang sa shower. Walang heater sa sink, both sa bathroom sink at saka sa kitchen sink. Ang hirap maghilamos, ang hirap maghugas ng kamay dahil malamig lalo na paggabi. Today is our third day in Baguio. Andito kami ngayon sa Mirador Hill to visit Lourdes Grotto. Maganda pumunta rito kasi may overlooking view siya sa Baguio City. Nandito rin yung entrance ng Mirador Hill and Eco Park. May entrance fee dito kapag pumasok ka sa Eco Park. Pero hindi na kami pumasok kasi hindi namin masusulit. Dahil mahina sa lakaran ang aking parents. Nag-hire pala kami ng van with driver, 4,000 pesos lang, one whole day na. 9:30 kami sinundo nung driver and ito yung first stop namin. Yan, masarap sa pakiramdam kapag nagdadasal ka at nag-visit ka sa mga ganitong klaseng religious places. Nakapunta na ako before dito nung first visit ko sa Baguio. May isang maliit na simbahan din katabi ng grotto. Nagustuhan ko siya kasi very simple but very solemn. Pwede ka magdasal dyan. Next stop is Bell Church. Marami rin pumupunta rito na turista. Kasi maganda yung structure niya, kakaiba. Sabi ni Papa, hindi ito Buddhist. Malamang Taoist temple ito. Ayan. Very relaxing din yung ambience niya. On the way din ito sa grotto. Kaya kasama to sa aming itinerary today. Ang next stop namin is Strawberry Farm.
Okay, nandito na kami sa strawberry farm. Ang lawak pala nitong farm na to. At sabi ng driver, pag-may-ari pala ito ng Benguet State University. Hindi lang strawberry yung nakatanim dito, meron ding ako nakitang lettuce. And siguro may iba ring mga vegetables. Kapag magsa-self-picking ka dito, kailangan mo magbayad ng 780 pesos per kilo. Pero hindi na kami nag-avail. Maraming mga tindahan or tiyangge sa labas nitong farm. Pwede kayong bumili na ng mga souvenir items like strawberry jam, ube jam. Meron din ako nakitang mga chocoflakes and the likes. Tinikman ko rin yung strawberry dito na tinitinda, pero for me, hindi ako natatamisan, kaya hindi na ako bumili. Dito na rin kami inabot ng tanghalian, so kumain na rin kami dito sa karinderya na nasa vicinity ng strawberry farm. Today is December 31, andito kami sa City Mall, Food Court Pampanga to eat lunch. Dapat bukas pa kami uuwi, pero something happened. Hello everyone! Gusto ko lang i-share sa inyo yung na-experience namin recently sa aming Baguio trip. We're supposed to go home January 1. Dapat 4 night yung stay namin. Pero dahil nagkaroon ng diarrhea ang aking husband and ang aking father, December 30 yun nung nakaramdam sila ng pananakit ng tiyan. December 31, nagyaya na umuwi yung husband ko dahil masama na yung pakiramdam nila. December 31 afternoon, nasa Manila na kami. And then on that evening, ako naman yung nagka-diarrhea. Thank God, napakabait ang aking doktor, Ubigayni, Dr. Mene, hi! Niresetahan kami agad ng antibiotic. So after taking those antibiotic, the next day, umokay na kami. And then, ngayon, nagbablog ako ng January 13, nagre-record ako ngayon ng January 13. A few days ago, minessage ako ng sister ko. Nabalitaan niya na nag-declare ang Baguio City Government na may diarrhea outbreak sa place nila. So, malamang contaminated yung water nila. So, ang advice ko sa inyo, drink mineral water na lang instead of drinking from the service water sa mga restaurant nila. To be sure. Para mas maging safe and mas mag-enjoy kayo ng hindi nagkakasakit. Okay? I hope you like my video for today and I hope you can like and subscribe to my channel. See you on my next vlog. Bye!